Yo, yo, yo! Shoutout sa inyo lahat. O ito mga master, pag-usapan natin, no? Itong si Den Chase, no? Dahil sinoplak lang naman. Itong si Yusek Claire Castro, no? At nadamay pa dito. Yung Net25. Putik bet nadamay kayo dito, Net25, no? Ito, sabi niya, ang daming duda, di ba? Binasa ko na ang documents ko. But parang kasalanan ko tong kumakalat na documents. Oh my goodness, ano bang documents yan? Baka madali kayo sa documents na yan. O anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. No? At sana huwag nyo munang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. No? Malaking tulong na po yan mga master. Maraming salamat po. Okay, pakinggan na natin itong si Den Chase. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Okay, may tanong ako. Clarissa. Oh, Clarissa. Napinsan ng isang Castro na kidnapper at saka Net25. Oh my goodness. Magagalit na naman si Claring yan. Pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online. Saan nyo nakuha yan? Saan nyo daw nakuha? Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Tama. Aren't you supposed to have like a corporate forensic team? Tama. That's able to do that? Tama. Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. Tama. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious Bobo daw. Na talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Nilabas ba daw siyang ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay? Nagka-headache. Nagka-headache dahil kay Auntie Claring. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Itong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang. At saka itong si Net25. Okay, so ano ang ginawa ng Net25, no? Pero si Claring talaga, tanim daw. Auntie Claire, huwag kang magtanim. Di ba? Lalo na kung hindi maganda ang iyong tinatanim. Kasi sigurado magbubunga yan ng hindi rin maganda, di ba? Let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. Sa Amerika pala siya. Dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naaamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay? Dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka right protect. So like this one, eto. So secured talaga ang mga documents sa kanila, no? Sana all. Asan na yun? Papakita ko. Step. Eto. Okay. Try natin ha. Ito kasi mangyayari.
pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O, ito. Edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O, ito. Naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. So, may edit mo lang ito kung alam mo yung password. Pero syempre, no, ang nakakaalam lang ng password niyan, yung otorisado lang na gumamit, 'di ba? Or mag-edit niyan. Pero kung ikaw kumuha lang ng ganyan documents at nakuha mo lang yung ganyan documents tapos gusto mong i-edit, hindi mo siya mai-edit kasi kailangan mo ng password. Okay? Sige, balik natin. Reset. Minura tuloy kayo. Ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, napinsan ng isang kaso na kidnapper. Paki-google na lang. Mag-google ka daw. Patulang ka kay Dan Fernandez. Magaling sa Google yon. Basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Abogado pa yon. Nasabihang bobo. Saan nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Ipapakita ko sa inyo. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay. So this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang? May magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Wala you na. see that? Walang watermark, di ba? Ang galing It means that it's real. Ang galing yan sa totoo lang Isipin nyo may watermark siya doon sa pag nasa computer pa. Pero pag i-print mo na, mawawala yung watermark. Ang galing yan Only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Okay. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Net25, ano to? Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark naman, kaso nga lang Net25 ang nakalagay. Bakit ganon? Watermark ba? Diba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with. The right protect has been broken.
Ako wala naman akong ano no, wala naman akong tawag dito, documents niyan kaya hindi ko alam no. At hindi tayo mag-aano diyan sa documents na 'yan, no? Pero may bayad ata 'to pag kukuha ka eh. 'Di ba? May bayad ata 'to pag kukuha ka. At may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? Okay. So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Net25 ano ito? Sino na ganun nitong ano? Sinong reporter na naglabas nito? Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Klaro boss, klaro. So now, tell me, Net25, how did you get that document? Saan nyo ba nakuha yan? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Malamang hindi nila alam, no? Kasi nga, kung alam nila, edi sana hindi nila pinost yan. 'Di ba? So, hindi nila alam. Ikakasira nyo to, Net25. Possible, no? Post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan? Baka wala, no? Malacanang nga, wala eh. Si Auntie Claring nga eh, wala eh. Di ba? Malacanang nga, wala. So, paano pa kaya ang mga news outlet? Now, as what we've discussed earlier, okay? So basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag wala ang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Fake? Okay. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Auntie Claire. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Page break yon. Diyos ko Lord. Nakorek ka tuloy, Auntie Claire. Research din pag may time, di ba? Part yan ng trabaho mo. Okay, as what we've discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yun, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yun kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Nga naman. Saan na pupunta yung mga taxes natin? Sa mga bobo sa Malacanang. Ang saklap. Pinapasahod natin yung mga bobo sa Malacanang. Oh my goodness. Ito ang team mo, Bangag. Yan ba team mo? Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung Bangag dyan sa Malacanang. Damn! Real talk. Isa lang namang hingi namin
naming mga taong bayan. Mhm. Gusto namin magpa-hair follicle test ka. To know Ayaw if daw you are eh. sane to run a country. Ayaw daw eh. Hindi ka Ayaw eh. presidente sa chapel. Presidente Tama. ka sa bansa. Tama. Ayaw tayong pagbigyan. 'Di ba? Sabi nga ni Auntie Claire, pag tinanong, paulit-ulit. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Ay! Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? Well, no, madali nga lang naman talagang i-debunk ito. Bangag Junior. Hair follicle test lang. Gusto mo talagang matapos yung issue na ito? Itong pagtawag sa'yo na user ka, na gumagamit ka, na adik-adik? Madali lang i-debunk yan. Bongbong Marcos, drug test lang. Hair follicle test lang. Isang hibla lang ng buhok, tapos lahat ang issue na yan. Unless, takot kang magpa-drug test. Takot kang magpa-hair follicle. Kasi baka mag-positive. Pero kung wala ka talagang tinatago, let's do this! I-debunk mo yung mga taong nag-aakusa sa inyo ng ganyan. Diba? Tapos na ang pagtawag sa inyo ng bangag. Diba? Ganun lang kabilis, pero bakit ayaw mong gawin? Anong rason mo? If you want to clear your name, hair follicle test. Tama! Uta. No, anyway mga master, hanggang dito lang naman itong video na to, no? At maraming salamat sa pagsama sa ating video. Sana huwag nyo munang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, no? Malaking tulong na po yan mga master. Hanggang dito na lang tayo. Paalam po.